ang panakot kasi dito ni Trump, 'pag hindi tayo sumunod, mas tataasan pa niya yung buwis na ipapataw sa atin. So, ang mga economic managers natin malamang masakit din ang ulo ngayon. Ang alam ko meron na ring papunta ng Amerika 'no, para pag-usapan ito kung ano nga ba yung pupuwedeng gawin. Pero papaano tayo lalaro dito lalo pa pabago-bago din yung isip nitong si, Donald Trump from 17% nga last April, naging 20% bigla ngayon, mas tumaas pa. Ako, ang lagi kong babalikan is, kasi parang ano eh, parang yung good relationship, parang hindi maganda yung naging ano eh. Kumbaga, we were relying on our strategic alliance diplomacy. Pero parang in the end, yung 70 tumaas pa, di ba? Parang sa akin, tignan talaga natin, ano ba yung meron ng Pilipinas na kailangan ng US? Di ba, ang unang-una is, dahil ang talagang ka-trade war nila is si China, ang talagang pinanggigigilan nila is si China, then we now maybe ito ang pwedeng maging estratehiya, 'di ba? Anong ginagawa ng mga EDCA or yung mga bases sa Pilipinas? Dapat yun ang gamitin nating leverage na gusto niyo pa po ba dagdagan? Hindi ko sinasabing dagdagan. Pero ang punto ko kasi is ano yung pwede pa nating i-offer na kailangan ng US na hindi maapektuhan yung ating mga local industries. Ako naniniwala ako may kailangan sa atin ng US. Hindi ko alam kung secret lang ba, ayaw lang ba sabihin ng Philippine government, pero feeling ko may hinihingi sa atin ng US. Kung ulitin ko po, kung kaya nating ibigay, pag-aralan natin mabuti, ilagay natin sa negotiation table. Kung hindi, tumalikod na tayo doon sa negotiation table kasi mas pangit naman yung para tayo nagmamakaawa. Oo, Yung parang oo. pabalik-balik na lang, parang 'di ba? Lakas ng loob ko, nasa US din ako. 'Di ba? Parang ano ko is I think kailangan manindigan din tayo bilang isang bansa, 'di ba? Na independent at merong sariling ekonomiya na dapat protektahan. So, ulitin ko po, ang mas emergency yung local exporters or industries natin. Dapat merong gawin ng ating gobyerno maprotektahan sila. Ang pangalawa, pag-aralan lahat ng in-offer ng Vietnam, alin doon yung pwede din natin i-offer. Kasi I think kasama din sa cooperation na binigay ng Vietnam is bababaan nila, kumbaga gagawin talaga nilang open ang market nila sa lahat ng mga US companies, maliban sa binabaang ginawang zero ang tariff, pati yung mga non-tariff, lahat talagang padadaliin nila na makapasok ang mga US companies. At the same time, magkaroon para silang magiging hindi naman subsidiary ng US, pero pati yung yung mga Chinese products, kapag yung sinasabi mong transshipment, tinanggap nila na i-impose na sila ng 40%. Imagine mo yun. Dodoblihin yung tariff kapag tingin ng US, China production. So ginawa silang parang taga-bantay, taga-screen ngayon. Pagka lumusot siya na pinadaan nyo sa bansa nyo, 40% ay papataw namin sa inyo. Oo. Then, hindi ko alam kung confirm, pero may nabasa din ako na pati yung mga undocumented Vietnamese, tutulong din ang Vietnamese government para i-deport or pabalikin sa bansa nila. So, kaya ba natin yun? I-give up natin yung mga Pilipino dito sa US na, Mm. na, na marami na Mm. undocumented, di ba? Mm.